Ang aking share sa inyo ay ang title ay See Things from God's Point of View. This will just be the starting part. By God's grace, magkakaroon tayo dito ng part 2 or maybe part 3. I don't know, no? Pero meron ako ditong iseset na thought sa inyo. Bakit natukso sina Adan at Eva? Dahil sa desire nilang magkaroon pa ng wisdom. Dahil hindi pa sapat sa kanila ang wisdom ng Diyos. God's point of view is God's wisdom. Yung pananaw ng Diyos at yung tingin ng Diyos, yun ang karunungan ng Diyos. At galing sa karunungan iyon, God instructed Adam and Eve according to His wisdom. Merong iniutos ang Diyos kay Adan kay Eva. Let me read it to you. Genesis 2 verse 16 and 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. You are free to eat from any tree in the garden. Ito yata ang nabasa ng kapitbahay mo nung kinain ang bunga ng puno mo. You are free to eat from any tree. Naalala ko noon Hanggang ngayon gay-gayon pa rin. Hanggang may papaya kayo, yung puno, yung kapitbahay mo'y nanghihingi ng papaya, uso pa rin yun. Ano pag ang mga hinihingi? Malunggay, Napakalimit niyang malunggay. Hingin. Kalamyas. Kalamyas. Ang mabigat ang hinihingi, yung pinatuyo mo. At bagay ito hindi magpatuyo ng kanya. Sabi ko, baka nabasa ito, you are free to eat from any tree. Ay, teka, huwag mo naman kakainin yung hindi mo bunga. By the way, ako'y natuto diyan Nung ako'y bata sanay kami dito sa namunga Yung ganyan, panging papaya. Lahat na may nagbibigay Ay merong dumating na laki sa Amerika. Hindi akala ko gayon pa rin. Pengi pwede ka makahingi ng papaya. Bata pa ako. 58. Sabi ka naman o are, ang buto, magtanim ka. At doon ako natuto, huwag hingi ng hingi. Baka mabigyan ka ng buto. Yun bang ituturo nyo? Hindi. Naisip ko lang, you are free to eat from any tree in the garden. Verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Wow! Adan, Eva, pwede mo kainin lahat ng bunga ng puno sa paraiso. Pero merong isang wag Ang pangalan ng punong ito ay durian. Ewan ko, ako ilang try na sa durian Hindi ko talaga magustuhan. Baka naman, ako kasi inggit na inggit sa iba na gustong-gusto ang durian. Inggit na inggit ako. Baka ito ilang try ko na Anong puno daw yung wag kakainin ng bunga? The tree of the knowledge of good and evil. Pero napaka-tempting ng offer ni Satanas. Genesis 3 verse 4 and 5. You will not certainly die, the serpent said to the woman. Verse 5, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Ano bang ibig sabihin ng your eyes will be open? Ang ibig sabihin noon, actually, it is the serpent's indirect way of saying, God does not care about Adam and Eve. Yun parang sinasabi ng serpent o ng ahas na, Adan, Eva, ang Diyos, He doesn't care about you. Merong itinatago ang Diyos sa inyo. Meron bagay na hindi sinasabi sa inyo, simula nang lalangin kayo. Ako ang nagke-care. Sabi nung ahas, I know something that you do not know. At kung kakainin mo ang bunga, hindi lang sa hindi ka mamamatay.
Mabubuksan ang iyong mga mata. Nasarado simula nang ikaw ay likain. You will see things that you have not seen yet. Ang tindi ng offer ni Satan. Ano pa sabi niya? You will be like God, knowing good and evil. Makakatulad ka ng Diyos na nakakaalam sa mali at katotohanan, sa mabuti at masama. Actually, alam na naman ni Adan ang mabuti at masama. Alam na. Kasi sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. So alam na ni Adan kung ano yung good. Kaya nilikha si Eva eh. Alam din ni Adan at Eva ang evil. Kasi sabi ng Diyos, do not eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Merong instruction na huwag kakainin. So yun ay evil. Alam ni Adan at ni Eva kung ano ang good and evil. Good and evil is whatever God says so. Kung ano sinabi ng Diyos, yun yun. Ang tawag doon, God's wisdom. Kindly say, God's wisdom. Now, Pastor, in what sense will they be like God? Bakit nasabi ni Satanas you will be like God? Makakatulad ka ng Diyos sa paraang ito. Kahit alam na ni Adan at Eva kung ano ang good and evil, which is according to the point of view of God, they decided to look at things according sa point of view nila. Nagpasya sila na sila na ang titingin kung ano yan ang masama at alin ang mabuti. Nais nilang sila na. In a way, they will be acting like God to themselves. Yun yun. Makakatulad na sila ng Diyos. Sa paanong paraan, sila na ang magpapasya ng mali at tama, hindi na ang Diyos. Kailan ba kinain ni Eva ang bunga? Maraming nangyari bago nila kinain ang bunga. Genesis 3 verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Makikita natin dito, ang dami nangyari bago sila kumain ng bunga. Ang una, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, nung nakita ng babae na ang bunga ng puno ay magaling bilang pagkain. Anong ibig sabihin ng the fruit of the tree is good for food? Anong uri ba ng fruit ang kinain ni Eva? Mas maliliwanagan natin ito kung atin itong titingnan sa sinabi ni Jesus. There was a time na magkakasama ang Panginoong Jesus at ang mga disipulo at napansin ng mga disipulo, hindi pa kumakain si Jesus. Basahin ko sa inyo, John 4:31 to 34. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. Guro, kumain muna po kayo. Verse 32. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Meron akong pagkain hindi nyo alam. Then the disciples, verse 33, said to each other, could someone has brought him food? Nag-usap-usap sila. May nagdala ba ng pagkain sa guro? May nagdala ba sa inyo? At sumagot ang Panginoong Jesus, heto na, malalaman na natin yung sinasabi ni Eva na nakita niya that the fruit of the tree was good for food. Eto na, verse 34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkain pala ng Panginoong Jesus ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Kung ang food ni Jesus ay gawin ang kalooban ng Ama, ano naman ang food ni Eva at Adan? Nung kinain nila ang bunga, nakita nila na ito ay good for food. What kind of food was that? Ang food ni Eva at Adan ay gawin naman ang kalooban nila. That's the difference. Ang food ni Jesus, gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Ang food ni Adan at ni Eva, gawin ang kalooban nila. Maging independent from God. Na sila na magpapasya kung anong mabuti at masama para sa kanila. Dahil dito, mas lalong nagiging makahulugan ang sinabi ni Jesus noong siya'y nanalangin sa hardin ng Gethsemane, nung sabi niya, Panginoon, kung pwede namang
Huwag na akong dumaan sa kopang ito, wag ko na itong daanan. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, now magkakaroon ito ng mas malalim na meaning sa inyo, but not my will, but your will be done. They are talking about food. Ang sabi ni Adan at ni Eva, ang fruit ay magandang pagkain. Ang ibig sabihin, ako na magpapasya ng tama at mali. Kalooban ko nang susundin ko. Pero dumating ang Panginoong Jesus at sinasabi niya, no, my food is different. My food is not my will, but your will be done. Kaya pala sabi ng Panginoong Jesus sa mga disipulo, I have food to eat that you know nothing about. Noong nagtatanong ang mga disipulo, may nagdala ba ng pagkain sa Panginoon? Sabi niya, may pagkain akong hindi nyo alam. Bakit? Kasi wala pang kumakain ng ganung uri ng pagkain sa mga disipulo. Wala pang nakakaunawa. Wala pang disipulo na ang tanging ninanais igawin ang kalooban ng Ama. Nung ito po ay nangyayari, nag-aagawan pa ang mga disipulo kung sinong uupo sa kaliwa at sa kanan ng Panginoong Hesus pag siya'y naghahari na. Iniisip nilang kalooban nila. Wala pang kumakain ng food na sinasabi ni Jesus. Kaya pala, I have food to eat that you know nothing about. Psalms 14 verse 2. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Dahil kumain na si Adan at si Eva ng bunga, na kung saan ay sila na magpapasya ng tama at mali, independent from God, simula noon, hindi na nila naunawa ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Psalms, ang Panginoon ay tumitingin galing sa langit, tinitingnan ng mga tao, tinitingnan kung merong nakakaunawa, kung merong hinahanap pa rin ang Diyos. Verse 3, but all have turned away. All have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Wala nang nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Lahat ay ang gustong gawin ay kung ano ang mabuti para sa kanila. Seeking God is a journey that will bring us to say, not my will, but your will be done. Pag sinasabi mo, seek God. Pag sinasabi mo, hanapin natin ang Diyos, alam mo bang ibig mo sabihin? Ang ibig mo sabihin, ikaw ay lumalakad patungo sa puntos na sasabihin mong, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. Yun ang ibig sabihin nun. Ang akala kasi ng iba pag sinabing seek God, mag-pray, umattend ng church. Hindi, yun ay mga religious activity, yun ay mga actions lang. Pero ang tunay na sinasabi, ang ibig sabihin ng seeking God, ay dumating ka sa puntos na Panginoon, mangyari ang gusto mo, hindi ang akin. At alam niyo na, napakahirap bago maabot yun. It is a journey. It is called sanctification. Okay. Alam mo ba ang tawag ng Diyos sa tao na hindi nakikita ang mga bagay ayon sa paningin ng Diyos? Ano ang tawag ng Diyos sa kanila? God called them fools. Ang tawag ng Diyos sa mga tao na hindi nakikita ang point of view niya ay mga hangal. A person who lives his life according to what he thinks is good for him is actually saying, there is no God. Kapag ikaw ay ang hinahanap mo lamang ay ang kalooban mo, gawin kung ano ang mabuti para sa iyo, alam mo bang sinasabi mo? Para mong sinasabi, walang Diyos. Kaya gagawin ko ang gusto ko, walang Diyos. Kaya gagawin ko ang kalooban ko, walang Diyos. Siyempre hindi mo sinasabi yon, pero yun ang sinasabi mo. Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. Lahat ng ipinipilit na mangyari ang kanyang kalooban ay hindi ang sa Diyos, para na rin nagsasabing walang Diyos. Okay. Nung kumain sina Adan at Eva ng bunga, sinabi na rin nilang wala na silang Diyos. Napakalungkot ng episode na yon sa history ng mankind. Yun yung time na sinasabi ni Adan at Eva, kami na ang Diyos sa buhay namin. Kami na ang magpapasya ng mali at tama.
Anong nangyari? Nawala na ang meaning ng good. Hindi na natin alam kung ano ang good. Bakit? Kasi tayo na ang nagbibigay ng meaning sa good. Kaya sabi ng babaero, binubuhay ko naman ang pamilya ko, di ko sila pinababayaan. Kaya sabi ng mga taong pumasok sa same-sex marriage, love wins. Kaya sabi ng cannibal, yung mga taong kumakain ng tao, sila'y mabubuting tao dahil ang kinakain lang nila ay yung hindi nila katribo. Sila na, ang tao na, ang nagbibigay ng kahulugan sa good. Yan ang nangyari. When the woman saw that the fruit of the tree was pleasing to the eye and desirable for gaining wisdom. Meron pang nangyari. Nakita ng woman na ang pagkain sa bunga ng puno ay maganda sa mata at dapat naisin para magkaroon ng wisdom. Genesis 3 verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom. I told you a while ago, Adam and Eve ay meron ng wisdom. Ang tawag doon ay God's wisdom. But Adam and Eve want to have their own version of wisdom. Ang tawag doon, human wisdom. At noong nagsimula na silang tumingin ayon sa inaakala nilang mas makakabuti para sa kanila, nagsimula na ang human wisdom. Noon lang nagsimula ang human wisdom. Dati wala noon. At saan tayo dinala ng human wisdom? Yung tayo na nagpapasya ng mali at tama. Eto na. Nagkaanak si Adan at si Eva. Dalawang lalaki. At pinatay na agad ng isang lalaki, ang kanyang kapatid. Pinatay ni Cain si Abel. Bakit? Nainggit. Mag-ingat nga kayo sa mga inggit. Ipag-pray nyo. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi iniisip ni Abel na yon ang mas mabuti para sa kanya. Na mawala ang kinaiinggitan niya. Dahil tao na nagpapasya ng mali at tama. Dahil tao na nagpapasya ng mali at tama, ano nangyari sa mundo? Ayan, nagkagulo-gulo na. Naghirap na. Nagkaroon na ng gera. Away na ng away. Ang masakit dito. Dahil sa kaguluhang yan, dahil sa problemang yan, dahil sa paghihirap niyan, alam mo ang ginawa pa ng tao? With their human wisdom, sinisi nila ang Diyos. Just like the deception of the serpent, pareho pa rin. May tinatago ang Diyos sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos, meron talagang hindi niya ibinibigay ng Diyos sa iyo, God does not care. Kaya naman pag may nangyayari problema ng tao, yun pa rin ang napasok sa kanyang isip. Why is this happening? Ba't ako naghihirap? Hindi kailanman sinisi ng tao ang tao. Laging ang Diyos, samantalang tao ang nagpasya, na kainin ang bunga, na sila na magpasya kung ano ang mali at ang tama. To tell you honestly, maraming paghihirap sa mundong ito ay resulta ng ating mga maling desisyon, gamit ang ating human wisdom. Pastor, matanong ko nga, ay kita naman ang Diyos. Bakit hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng paghihirap sa mundo? Yan na. Yan na ang mga tanong ng mga taong hindi alam ang punot dulo. Hindi na. Ang paghihirap sa mundo ay resulta ng pagpili ni Adan at ni Eva na kainin ang bunga. Ano yung bungang iyon? Na sila na magpapasya kung ano ang mali at ang tama. Ano yung bungang iyon? Yun ay pamimili na mamuhay independent from God. Ano yung bungang iyon? Yun ay pagsasabing walang Diyos. Kami na ang magiging Diyos ng aming sarili. Bakit ka po kami pinamili pa? Sana inalis na lang yung punot ni Lagare at nang hindi na nagkaganere. Okay. Yung puno sa paraiso, sa paradise,
na sinabi ng Diyos na huwag kakainin, ang nagbigay kina Adan at kay Eva ng choice, ng pagpili. Bakit? Because God is love at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis na marunong umibig. Tinuruan na, binigyan niya ang tao ng kakayanang umibig. Pero ganito po, hindi ka maaaring umibig kung wala kang choice. Halimbawa, nag-iisang babae si Melody sa balat ng lupa. At sinabi ko kay Pastora Melody, ikay pinakamamahal ko. Wala nang iba, kundi ikaw lang. May dating ba yun sa kanya? Wala, bakit? Walang choice eh. Mas may dating yon kung sa 50 milyong babae sa Pilipinas ay ang pinili ko siya. May dating yon. Masarap na naman ang tanghalian ko mamaya niya. Ganun lang mga guys, ha? Kung gusto ninyo na kayo intindihin, purihin nyo ng purihin ng inyong asawa. Okay. Kaya merong puno doon kasi para magawa ng tao ang pag-ibig. Paano mo ba naipakita ang pag-ibig? Kapag meron choice na saktan o ibigin. There is a choice. At pinili ni Adan at ni Eva na sa halip ibigin ng Diyos sa pagsunod, ay saktan ng Diyos. Kaya may puno. Huwag mo kaarsin ng puno or else hindi natin magagawa ang pag-ibig. There will always come a choice. There will always be a choice. At laging dadalhin ka ng kaaway na mamili. Sa bawat araw, piliin mo ang Diyos. Sa bawat araw, piliin mo ang Diyos. Pero kung sakalit nagkamali ka ng pili at pinitas mo ang bunga, iluwa mo. Magsisi ka. Iwan mo. Iwan mo. Humingi ka ng sorry at sabihin mo, simula sa araw na ito, ikaw lang ang aking bunga. Human wisdom does not care kung ano mang tingin ng Diyos. All they care about is what is pleasurable or pleasing sa kanila. At gagawa ang human wisdom ng reasons kung bakit mabuti ang ginagawa nila. Just a while ago, no, not a while ago, matagal-tagal na, merong nagpa-counseling sa akin, nagpa-pray. This person ay pumasok sa maling relasyon. Okay? At karoon siya ng relasyon sa lalaking may asawa. Ito ang sinabi niya. Hanggang ngayon, naalala ko pa. Ang sabi niya, alam daw naman niyang mali. Pero sabi niya, I told myself na mauunawaan naman ng Diyos dahil gusto naman ng Diyos na masaya ako. I told myself, sinabihan kong sarili ko. Again, ang bunga ng puno ng pagkaunawa sa mabuti at masama. Sinabihan kong sarili ko, tinuruan kong sarili ko kung ano ang tama at kung ano ang mali. Praise God, kumilos ang Diyos. Naghiwalay na sila. At ngayon, siya ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon upang sundin kung anong sinasabi ng ating Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Adam and Eve gave up God's wisdom and gained their own kind of wisdom called human wisdom. And now, people are seeing things from their point of view. Kaya naman ang Panginoon ay walang humpay para maipakita sa mga tao ang kanyang point of view. Pero napahiwalay na ang tao sa Diyos. And as time goes by, hindi na nila kilala ang Diyos. They have forgotten what God's wisdom is all about. No one seeks God. No one seeks the wisdom of God.
Simula noon, kumilos ng tao na parang Diyos. Itinataas na ng tao ang kanyang sarili. Napakataas, napaka-pride na ng tao. Kung dumiskarte, kung umistyle, ay akala mo'y sure na sure. Kung magsalita, ay akala mo'y laging tama. May kilala kayong gayon? Hanggang laging tama. Maalala ko na naman yung kinasal ko, sabi ko, ituturo ko ang aking mga natutunan doon eh. Sabi kasi nung babae, noong bride, sabi niya, simula ngayon ay aking nauunawaan na ang babae pala'y nagkakamali rin. Now alam ko na, ako'y nagkaroon ng realization, hindi pala nila alam. God's wisdom, mga babae, ang malaman ninyo na kayo'y nagkakamali din, ha? Hindi ko malaman, bakit kaya kaming mga lalaki lagi ang mali? Now I know. Salamat sa wisdom, Leslie. Kung umistyle, kung magsalita ay laging tama, sure na sure. Maniwala ka. Ito ang tama. At kung magsalita ay kayang-kaya, parang kaya niyang gawin ang kanyang sinasabi, talagang akala niya siya'y Diyos. Ipaglalaban ang karapatan niya na magpasya kung anong mabuti o masama ayon sa tingin niya. Ang tama o mali, na pabago-bago, depende sa panahon, depende sa lugar, depende sa kultura. Alam ga ninyo, na pag nasa Japan nga o nasa China, palagay ko nasa Japan no? Kailangan pag, tama niyo ako ha, pag kayo'y mali. Pag kailangan, pag humihigop ka ng sabaw, ay maingay. Saan yon? Japan. Okay. Tingnan ninyo dito, humihigop kayo sa sabaw ng pagkakaingay-ingay. Sa restaurant, subukan nyo. Pag di ang mga tao, ang tama sa Japan, mali sa Pilipinas. Ang tao nagpapasya ng mali at tama, pero hindi nila alam ang mali at ang tama nila ay pabago-bago. Depende sa panahon, depende sa lugar, depende sa kultura. Di na sila naniniwala sa iisang absolute truth. Kaya they coined the term, ang tawag nila ay relative truth. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi nila, ang katotohanan ko ay maaaring hindi makakatotohanan, magrespetuhan na lang tayo. Depende yan. Hindi naman pwedeng ganon, iisang katotohanan. Si Jesus nga yun, I am the way, the truth. Hindi pwedeng may katotohanan ka. Yan ang nangyari sa human wisdom. At ito ang culture natin ngayon, the culture of fools. Kultura ng mga hangal. Karapatan kong hindi magpatawad. Sa sobrang sakit ng ginawa sa akin, kulang pa ang hindi pagpapatawad. The culture of fools, ako ang magpapasya ng tama at mali. Huwag mo akong sabihan, hindi ikaw ang sinaktan. Karapatan kong tawaging he, kahit ako ay she. At karapatan kong ako'y tawaging she, kahit ako ay he. At kung ako ay he at she, call me they. Nalito ako eh. Alam ko ang tinuro sa akin nung elementary, pag they, maramihan. Nag-iisa yan. Ang tawag daw sa kanya ay they. Ito ang mabigat. At kung hindi ko malaman kung ano ako, just call me it. Ano? Hindi pa ako decided eh. Kung ako'y magiging pusa o aso. Hindi pa ako decided. As of now, just call me it. Depende sa preference ko. At ito ang tama sa akin, relative truth, tama sa akin, respetuhin mo, tanggapin mo. Or else, ipipilit kong gawing batas to. Pupunta ako sa Senado at sa Kongreso at ipaglalaban kong ako'y tanggapin. Pusa. Nangyayari po yan.
Bakit? Ay iniwan nila ang Diyos eh. Iniwan nila ang Diyos na nagpapasya ng tama at mali at sila na ang nagpasya ng tama at mali. Yan ang nangyari sa tao. Human wisdom. Kaya huwag kayong magtaka, talagang ang mundo'y pasama ng pasama ay lumayo sa Diyos eh. Hindi alam ang mabuti at masama. Alam ka ninyo, dito sa Pilipinas, pwede pang magturo nito eh. Kung ako'y nasa Amerika, paglabas ko diyan, marami na diyang baka ako'y hulihin. Bakit? Ako'y nananakit ng damdamin ng tao. Hindi nila naisip, paano naman ang damdamin ng Diyos? Dahil puro tao, puro kung ano ang mabuti sa akin, ay paano mabuti sa Diyos? Kaya ako'y matapang, ako'y nasa Pilipinas. Pero pag ako'y nasa Canada, nasa Amerika, mahal tayo ng Diyos. Karapatan kong magkaroon ng 5 asawa. Ako'y nag-Muslim. Legal na ito. Hindi mo ako mahiihabla dahil karapatan ko ito. Karapatan ko na magpa-abort ng babies sa aking sinapupunan. Bakit? Because it is very inconvenient for me. It will affect negatively my career and even my reputation. And don't tell me that I am wrong. Because this is my body. Titindi ng reason ng tao, no? At alam mo, kinampihan sila ng Supreme Court. Sa Amerika. Karapatan nga naman ng mga babae kung anong gagawin ang katawan nila eh. Eh, paano yung karapatan ng baby? Sinong lalabas sa karapatan noon? Hindi naman ibig sabihin, hindi pa nakakaimik, wala siyang karapatan eh. Pero hindi eh. Human wisdom, kung anong mabuti para sa akin. At tayo ang nagbibigay ng reason kung bakit good. Tayo. Alam mo ba kung bakit si Brownlee ay naban sa basketball? Ay kasi nag-drug test, ay nakita sa kanyang urine na mayroong chemical na nanggagaling sa marijuana. Alam mo ba, na pag nagpunta ka sa Canada at sa California, ang mga tindahan doon, nagbebenta ng marijuana. Tuturuan ko pa ng paggamit. Tao na nagbibigay ng reason ng good, paiba-iba nga lang. Magsusugal ako. Huwag na naman. Pagkagasugal ng sugal. Ano ka ga? Ito'y pera ko eh. Sila ang nagsasabi kung bakit good. Hindi ko naman inutang sa'yo eh. Sila ang nagsasabi ng reason kung bakit good. Para bagang sapat ng reason yon. Human wisdom. At kung gusto kong sirain ang ulo ko sa pagdadrugs o pagpupuyat, nakakasira din pala ng ulo yon. Kung gusto kong sirain ang sikmura ako sa pag-inom. Kung gusto kong sirain ang baga ko sa pagsisigarilyo. Kung gusto kong sirain ang kidney ko sa pagkain ng matatamis. Katawan ko ito. At para bagang tama ang reason. Dahil tao na nagbibigay ng reason. At ang pinakamasarap, magpaayos ang damdamin. At ako naman kahit papaano ay may ginagawa ring mabuti. Hindi naman ako masamang tao. Tayo na rin ang nagbibigay ng definition ng mabuti at masama. The human wisdom, resulta ng pagkain sa bunga ng puno ng pagkaalam sa tama at mali. We are not in paradise anymore, where God decides what is good and what is bad. We are in the culture that makes you believe that you have the right to decide what goodness is.
Kung marami ang gumagawa, then ito'y tama. Kaya sabi ng Bible, lumayo ka sa mga kasamahan mo na hindi magandang ginagawa kasi maapektuhan ka eh. Kasi may thinking ang mga tao na pag marami kami, tama kami. If it feels good, then it is good. At ang pinakagasgas na reason ng human wisdom, basta't wala akong ibang sinasaktan. Again, uulitin ko, paano naman ang Diyos? Ibinalik ng Diyos ang katotohanan. Si Jesus yon. Si Jesus bumaba galing sa langit, nagkatawang tao. Bakit? Hindi na alam ng tao ang truth, hindi na alam ng tao ang katotohanan, napakalayo na ng tao sa Diyos. Kailangan nang ipakilala ng Diyos ang truth, kailangan na ipakilala ng Diyos si Jesus. Napakalayo na natin sa katotohanan, napakalayo na natin because iginibap natin ang human wisdom sa panahon ni Adan at ni Eva. Kaya ang layo-layo natin sa Diyos, walang naghahanap sa Diyos. At bumaba ang truth. At sabi ng truth, I am the way, the truth, and the life. At sabi ng Panginoong Yesus, nung siya'y nandito, sinabi niya kung anong truth, namamangha ang mga tao sa kanyang karunungan, out of this world, kakaiba. Yung mga sagot, nung siya gustong itrap, dito sa tanong kong ito, kahit anong sagot, makukulong si Jesus. Sabi ng mga pari na galit sa kanya, sabi niya ito ay coin. Magbibigay ba tayo ng buwis sa Roma? Pag sumagot ang Panginoong Yesus ng oo, magagalit ang mga Hudyo. Pag sumagot ang Panginoong Yesus ng hindi, magagalit ang mga Romanong sundalo. Sabi noong mga pare, huli na ito ngayon. At hangang-hanga sila sa karunungan ng Diyos, the truth. Alam mo mga sagot? Ibigay kay Caesar ang kay Caesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ano ba to? Saan nanggagaling ang sagot nito? Ay, naku, mga tao hindi naunawaan. Dumating ang katotohanan, dumating ang truth. Nakakagulat. Alam mo, ang sabi nila, sabi ni Peter, ako po ay nagpatawad na ng 4 na beses. Yung gapoy okay na. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi Peter. No, ang sabi niya, ako'y nagpatawad ng 7 times. Nilampasan ni Peter ang sinasabi ng batas, 4 times magpapatawad. Sabi ni Peter, ako may magpapatawad ng 7 times. Sabi ni Jesus, hindi Peter, magpatawad ka ng 70 times 7. 490 times a day. A symbol or a way of saying, lagi ka magpapatawad. Alam mo yung truth nung dumating, hindi masapa ng iba, hindi makuha. Alam mo sabi ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw ay may galit sa puso, pinapatay mo yung kinagagalitan mo. Anong katotohanan yan? Hindi namin alam yan, Jesus. Ngayon lang namin naririnig yan. Ibig mo sabihin, kahit hindi ko sinasaksak, pero ako'y may pagkamuhi sa kanya, pinapatay ko siya. Oo. At sabi ng Panginoong Yesus, alam nyo, kayo'y nag-iisip lang ng malaswa sa inyong isip para narinig ninyong ginagawa. Ha? At ang pinakamatindi, mahalin mo ang iyong kaaway. Ano ba naman yan? Alam mo kung mahirap na hirap ang mga tao? Ang layo na natin sa truth. Ang layo na natin sa God's wisdom. Kaya kayo ini-encourage ko, lagi kayong makikinig na salita ng Diyos. Lagi kayong a-attend. Lagi kayong makikinig na salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang kanyang wisdom. Na wala tayo, na hindi natin naririnig sa labas. Anong maririnig nyo sa labas? Sige, pare, gawin mo yan. Basta ito lang, sasabihin ko sa iyo, wag na wag kang aamin. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Repent, and I will restore your soul. Magsisi at bubuuin ko ang iyong kaluluwa. Alam kong ikaw ay nalulungkot. Alam ko ikay puno ng hiya. Alam ko ikay napupuno ng guilt. Ayaw ko niyan. Magsisi ka, lumapit ka sa akin, bubuuin kita. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Yapusin mo kapag nakakarinig ka ng wisdom, pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, yapusin mo, kainin mo, lunukin mo. Bakit? Kasi yun ang buhay.
I am the way, the truth, and the life. Paano naman ang Diyos na ating sinasaktan? Wala na lang. Basta wala tayong sinasaktan ibang tao. Paano naman ang Holy Spirit na napipighati? Alam ba niyo ang ibig sabihin ng grieve? Sa Tagalog, napipighati. Yes, ang Holy Spirit ay napipighati. Alam ba niyo ang ibig sabihin ng napipighati? Yun ay napakalalim na kahulugang pinalungkot. Hindi basta lungkot. Napighati. Yun ang nararamdaman ng Holy Spirit na binigay ng Panginoong Hesus sa atin. Nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, nasa atin ang Holy Spirit na tuwing tayo kikilos against God's wisdom, napipighati ang Holy Spirit. Nalulungkot na sobrang lungkot. Imagine your power. Kaya mong palungkutin ang isang Diyos. Paano naman yon? Okay na ba yung sagot na, basta ko'y walang sinasaktang iba? Okay na ba yon? Human wisdom versus God's wisdom? Ibinabalik ni God ang wisdom niya sa pamamagitan ng utos. Matthew 23:37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Love God with all your heart. The greatest commandment. At ang pangalawa, kindly say, pangalawa. Verse 39. At ang pangalawa'y katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Dadalawa na lang po ang utos. Yung 10, yung sumunod pa, yung mahigit 6 na daang utos, dadalawa na lang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit? Kasi tinatama ng Diyos ang point of view ng tao na matagal nang hindi alam kung ano ang mabuti at ang masama. Ang unang utos, ang pinakadakilang utos, love God with all your mind, with all your soul, with all your heart, with all your strength. Dahil anong ginawa ng tao? Minahal ng tao ay hindi ang Diyos. Kaya ibinabalik ng Diyos ang kanyang wisdom, ang mahalin niyo ang Diyos. Dahil sobrang layo ng tao kung ano-ano nang pinupuri, ano nang sinasamba, ano-ano nang pinupunasan. At ang pangalawa, ito ang problema. Ang unang utos sa pinakadakila, pero ang ginawa ng tao, inuna ang padalwa. Ginawa yung mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili, ginawa ang iyon ang mas dakila. Mas pinapahalagahan ng tao ang kapwa kaysa sa Diyos. Ang paraan ng kaligtasan na hindi na si God. Ang paraan ng kaligtasan ay gawa ng kabutihan ng iba. Basta you are loving others. Basta ito'y pag-ibig. Kahit hindi mo nahanapin ng Diyos at alamin ang nais niya, basta ikay umiibig. You cannot love others without first loving God. Hindi mo pwedeng mahalin ang iba kung hindi mo muna mahal ang Diyos. Dahil I am very sure of this. Pag minahal mo ang iba nang hindi mo mahal ang Diyos, yung relasyong yan, magkakamali yan. Again, narinig ko yung sabi noong bride kahapon. Ang pinapanalangin daw niya ay lalaking mamahalin siya ng higit kaysa sa pagmamahal ng bride doon sa groom. Pero ang nakita daw niya ay lalaking mas mahal ang Diyos kaysa sa kanya. Marami na ako nakukuhang teaching. Girls, yun ang inyong hahanapin. Yung mas mahal niya ang Diyos kaysa sa pagmamahal sa iyo. Tatama ang relasyon niyo. Huwag kayong pipili ng lalaking, ay, mahal na mahal niya ako. Ay, mahal na. Ngayon. Tingnan natin sa tagalan. Siguraduhin mong mahal niya ng Diyos. Dahil pag mahal niya ang Diyos, susundin niya sinasabi ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae.
At nagpulong-pulong na sila. You cannot love others without first loving God. Kaya maraming lumubog sa bisyo, masyadong minahal ang barkada, nakisama. Mas mahalin mo muna ang Diyos. Alam nyo, barkada, mahal ko naman kayo eh. Pero hindi ko ipagpapalit ang Diyos ko sa inyo. Kahit ako'y nag-iisa na. Kaya iba't iba na ang meaning ng love ngayon. Kasi wala ng absolute love, wala ng absolute truth, wala ng authority, wala ng standard. Kaya pag ako'y nagkakasal, pag sinabi ko, bring the Bible please. At sinasabi ko sa dalawa, ang salita ng Diyos ang magiging gabay ninyo. Itong autoridad ng inyong buhay. Ang susundin ninyo kung anong sinasabi nito. Kung meron kayong hindi maunawaan, lagi nyo sasabihin, ano bang sabi ng Diyos? Anong ibig ko sabihin? Ibalik nyo ang inyong buhay sa ang inyong sukatan ay ang salita ng Diyos. Or else lalayo ng lalayo. Seek God. Kapag inalis mo si God sa picture, ang matitira pulos good works. Ipapalit mo ang commandment number 2 sa commandment number 1. Ay, ako na may nakakatulong eh. Kahit anong relihiyon yan, basta ikay nakakatulong. Lahat papunta sa langit yan. Sino may sabi sa iyo? Sino may sabi sa iyo, pag nakatulong kayo, pupunta ka sa langit? Bakit? Ang good works ba ang daan patungo sa langit? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, si Jesus ang daan patungo sa Ama. Si Jesus ang tatanggapin mo. Si Jesus ang kikilalanin mo. Huwag mong ipagmamalaki ang mabubuti mong gawa. Listen to this. Dito ko tatapusin sa istoryang ito. If you love others more than loving God, idolatry yan. At kung ipipilit natin ito, self-righteousness naman yan. At dahil ang utos ay mahalin ng iba, tulad ng pagmamahal sa sarili mo, then iigihin mo muna ang pagmamahal sa sarili mo, dahil ang sasabihin mo, paano ko mamahalin ng iba kung hindi ko mahal ang sarili ko? Yan ang mga human wisdom eh. Dapat mahalin ko muna ang sarili ko ng tama para mamahal ko ang iba. Ano naman ang nakuha mo? Self-love. Idolatry, righteousness, self-love. Imagine na sabi ng Bible, deny yourself. Ngayon na sinasabi mo, self-love. Human wisdom says, love yourself. I'm telling you, loving yourself will ruin you. Maraming kasalanan ang ginawa dahil minahal ang sarili. Pinagbigyan ang sarili. Anong sabi ng Panginoong Hesus, human wisdom? Deny yourself. Anong sa Tagalog ang deny? Tanggihan ng sarili. Napakadaming mali kapag hindi inuuna ang Diyos. You cannot love yourself without first loving God. You cannot love others without loving God first. At kailan ba nagsimula na itaas natin ang mabubuting gawa as an alternative to loving and obeying God? Kailan nagsimula na ang maging thinking natin ay ang paggawa ng mabuti ay pwedeng ipangpalit natin sa pag-ibig sa Diyos? I have talked with people. They are asking, bakit mayroong mga Hindu, may mga Muslim, mabubuti naman sila, paano sila? Bakit mayroong mga ganito ibang relihiyon, mabubuti naman sila? So what kung mabubuti sila? Hindi naman yun ang paraan ng pagpunta sa langit. Kailan nagsimula na ang paggawa ng mabuti ang tinatanggap na ng mga tao na pangpalit sa pagmamahal sa Diyos? Kailan ito nagsimula? Again, ibabalik natin sa puno. Nagsimula sa puno. Dalawang sikat na puno sa paraiso. Ang isa ay tree of life at ang isa naman ay tree of the knowledge of good and evil. Ayaw ni Lord na kumain sina Adan at Eva ng bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Ang gusto lang ng Diyos, kumain sila sa tree of life. Ayaw ni God na malaman ni Adan ng evil. Pero ito, mabigat, pakinggan nyo. Ayaw din ng Diyos na malaman ni Adan ang good. Bakit ayaw malaman ng Diyos ang good? Kasi ang gusto lang ng Diyos,
na ang makilala at malaman ni Adan at ni Eva ay ang life. Siya lang. The tree of life. Malimit nating bigyan ng pansin kung saan dinala ng knowledge of evil sina Adan at Eva. Pinalaya sa paraiso, sinumpa na, yun ang nangyari. Pero hindi natin nakita kung saan naman dinala ng knowledge of good ang mga tao. Ginawa ng mga tao na Diyos-Diyosan ang good works. Ito na ang ginawa nilang tree of life, na para bagang sila'y pagmabuti ay sila'y tatanggapin ng Diyos. Ibinalik ni God ang tree of life. Si Jesus yon. Nung dumating ang Panginoong Yesus, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako yung puno ng buhay. Alam ba ninyo, na noong kumain ng puno ng bunga ng pagkaalam sa mali at sa katotohanan sina Adan at sina Eva, alam mo ba ang sabi ng Diyos? Palayasin sila sa paraiso. Bakit? Baka makakain sa puno ng buhay at sila'y hindi na mamatay. Alam ba ninyo kung bakit pinalaya sina Adan at sina Eva? Kasi gusto ng Diyos na iligtas muna sila. Ibalik sila sa dating pagkalalang sa kanila, na ang Diyos ang kanilang Diyos, na ang Diyos ang kanilang lahat. Ibalik muna muli sila doon bago sila bigyan ng buhay na walang hanggan. Nilayo sila sa tree of life kasi baka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayong sila naman ay nabubuhay ng malayo sa Diyos. Ayaw ng Panginoon yon. At nung dumating ang Panginoong Yesus, ipinapakilala muli ng Ama ang tree of life. Ngayon, ang sabi ng Diyos Ama, mga tao, kumain kayo sa puno ng buhay. Sapagkat may magbabayad na ng kasalanan ninyo. Meron nang magduduktong sa inyo sa Ama. Pag kumain na kayo ngayon ng puno ng buhay, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Noon, kung kayo'y kumain, kayo'y mabubuhay ng hiwalay sa Diyos. Pero ngayon, dahil si Jesus ay bumaba, upang ipakilala sa atin ang katotohanan, tanggapin mo si Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Yapusin mo si Jesus. Gawin mo siyang Panginoon mo. Gawin mo siyang tagapagligtas mo. Gawin mo siyang lahat sa buhay mo. Ilang taon na kayo? Ba't diba, no? Praise God, may mga kababata pa, no? Kami ay discounted na. Marami dito ay discounted na sa restaurant. Anong ibig kong sabihin? Balik na sa Diyos. Balik na sa Diyos. Balik na. Bumaba ang Panginoong Yesus para ilapit tayo sa Ama. Bumaba ang Panginoong Yesus para kunin tayo sapagkat tayo'y pinili ng Diyos na makapiling niya. Now, piliin mo naman ang tama. May choice ka. Alam kong may mga nangyayari sa iyo at nagtatanong ka, Lord, bakit? Lord, bakit? Ito ang sagot. Dahil kumain nga ng bunga. Dahil ang tao nang nagpasya. I'm telling you, hindi ka naman kabutihan. Kung ikay magtatanong sa Panginoon ng bakit, baka nga masagot ka. Pero ito ang iyong tandaan. Kahit pa man ano ang ginawa mo, ang sabi ng Panginoon Diyos, pinapatawad ko kayo, tinatanggap ko kayo, nililinis ko yon. Sabi ng Diyos, tanggapin mo ang aking ibinigay na nagbayad ng kasalanan mo. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus na nagsakripisyo para sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus na pinako sa krus sa halip na ikaw. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus na kung saan doon ibinuhos ng Diyos ang parusa sa kasalanan sa halip na sa iyo ibigay. Tayo ang nagkasala, si Jesus ang pinarusahan. Si Jesus ang nabuhay ng tama nung siya'y nandito, binigay sa atin yon
Parang tayo ang nabuhay ng tama. Meron kang choice. Katulad ni Adan at ni Eva, may puno sa paraiso, meron siyang choice. Para sabihin, Panginoon, Ama, mahal po namin kayo. Meron din kayong choice. Piliin mo ang Diyos. Huwag kang matakot. Hindi pleasurable, hindi pleasing sa mata, ang bisyo at ang kasalanan. Hindi. Sasaktan ka na yan, pahihirapan ka niyan, at marami kang magagandang bagay na mamimiss. Piliin mo ang Diyos. Kung ikaw ay ngayon lang dumating, o kahit matagal na, at gusto mo talagang piliin ang Diyos ngayon, piliin ang God's wisdom, at huwag ka nang mabuhay sa iyong wisdom na pamali-mali naman ang mga rason. Inaanyayahan kita. Tatanggapin natin ang Panginoong Hesus ngayon. Pwede ba tayo magsitayo? Alam nyo, napakatuso ng kaaway. Nalinlang niya si Adan at si Eva na may ipakitang mabuti sa bagay na sinabi ng Diyos ay papatay sa kanila. Sabi ng Diyos, pag kinain ninyo yan, mamamatay kayo. Pero napakatuso ng kaaway. Nilinlang nila si Adan at si Eva at pinokos ang mata nila doon sa yan ay pleasing sa mata. Ya'y magbibigay ng karunungan. Kapag may mga tukso sa buhay, paano mo mapapagtagumpayan iyon? Natuto na tayo sa nangyari kay Adan at kay Eva. Ito ang ating sasabihin. Ano mang ganda ng offer mo? Ano mang ganda sa paningin? Ano mang advantage ang makukuha ko dyan? Ako'y naninindigan sa salita at sa pangako ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, kahit anong sales talk mo, demonyo, hindi ako bibili. Binigay ko na ang buhay ko sa Panginoon. Yon ang gagawin natin ngayon. Bow down your heads, please, at sabihin mo, aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi sapagkat ang sinunod ko ay ang mga bagay patungkol lang sa aking sarili. Pinili ko yung mga inaakala ko na tama para sa akin. Iniwan ko kayo. Hindi ko pinakinggan ang inyong kalooban. Ama, bumabalik ako sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Panginoong Hesus, pumasok po kayo sa puso ko, at huwag na po ninyo akong iiwan, magpakailanman. Ako na po ang mananalangin, manatili tayong nakayuko. Ama, inilalapit ko sa iyong lahat ng mga anak mo na nandito. Mahal ka nila. Dahil minahal mo sila. Pinili ka nila kanina dahil una mo silang pinili. Ama, I dedicate them to you. Iingatan mo silang lahat. Magpapadala ka ng mga taong mag-aalaga sa kanilang spiritual journey. Uhawin mo sila sa iyong salita at sa iyong presensya. Kumilos ka sa kanilang mga puso para naisin kanila at hanapin kanila. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Now, we are going to worship and to tell our God and to express our love sa ating Diyos. To your hands I commit again with all I am for you, Lord.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hands I can beat again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Let the people of God sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Once again, Jesus, I believe. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Ooh, Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. A very strong message. Every day, sing that song. Or just say it. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Every time there is a temptation, just say, Jesus, I believe in you. Every time there is trials, may mga problema, may pagsubok, just say, Jesus, I believe in you. At kung napakatindi na ng pagsubok, wag mo nang basta sabihin, isigaw mo na, sabihin mo na, iparinig mo na sa sarili mo, iparinig mo sa lahat, iparinig mo sa Diyos na sinasabi mo, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay with all I am. remember, pag-aari ka ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Binayadan ng Panginoong Yesus ang buhay mo. Sasambahin mo siya sa araw-araw. Palakpakan natin ang Panginoon.